Hello mga stories, welcome back sa ating final episode na to. Promise ito na final episode na. At ito na, mayroon tayong reminders galing kay walang iba kundi si Fintech. Miss Fintech. Thank you Fintech. At saka may kung gusto yung may playlist naman yan sa baba. Kung gusto yung balikan yung mga At saka kung mayroong future kung mayroon kayong yung future reference sa mga next elections, siguro ang next elections sa mga presidential elections is 2028 pa. So, ito po reference lang kasi to para sa mga darating na election. So, ilalagay ko na lang sa description sa baba yung playlist. So, in the future gagamitin mo rin niya para sa mga for reference na ilalagay ko sa baba kasi may iba na naliligaw, minsan hindi natin maiwasan na minsan sila na brainwash yung ilang mga taga-suporta. Hindi natin maiwasan yung ganun talaga. Pero sa atin dito sa video na to, kahit sabihin mong parang i-dislike ganyan, o may mga comment na mga trolls katulad ng mga especially sa mga comment sections na ganun, may palibasa kasi ganyan na blah 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 ganyan. May ganun talaga kasi dito sa ating platform, especially sa mga YouTube at YouTube, Facebook dito kasi sa platform, maging aware lang tayo. I know na mahirap talaga maging mapanuri ganun, pero kailangan natin kasi nasa tayo na parang ito na yung magiging future natin in the end, di ba? Ito yung magiging natin na hawak natin kamay. Imagine mo, di ba napanood ko napanood nyo ba yung kay yung shorts niya, yung parang short clip yung video niya, alam mo yun, for the last na 6 years daw, ilang million ba ang ilang ilang amount yun in just 6 years. Sabihin natin 10 million of pesos per one vote yun. Tapos ang natin ma-receive natin 10,000 a day, di ba? O 10,000 a month, sabihin natin ganun yung natin. Tapos ang ending yung ending or sa natin 1 million or 500 in just 6 and the 6 basta 6 years may kinompute siya kay shoutout pala sa inyo. Yung magiging katumbas ng isang bote lang. Di ba? Di ba? Imagine mo yun, Tapos si Bato, tapos ang nakakampanyan dahil lang sa sayaw. Tapos ang ending, nangyari? Wala na, ganun lang. Wala nang pakialam. Ganun lang. Wala na yung parang kung may nagawa ba yan o what? Di ba? Yun, ito, balik tayo sa anyway, so ito, dapat hindi tayo, mabulag yung, iba, dapat hindi tayo mabulag sa, nating, sa paparating na eleksyon. So, ito na nga, may po na, kailangan palabas. So, let's start, ito, galing kay Fintech. Ito yung galing sa, reminders para sa mga boboto dyan. Let's go! This is your 2025 elections reminders. Una, alamin kung saan ka boboto. Kung hindi mo pa alam kung saan yung presinto, i-google mo Precinct Finder. Lalagay mo lang yung pangalan, birthday mo, at kung saan ka registered. Lalabas na yung exact na presinto kung saan ka boboto. Pangalawa, huwag kalimutan magdala ng valid ID, pati snacks and drinks na din, baka kasi mahaba yung pila. Persons with disabilities, pregnant, and senior citizens can start voting as early as 5 a.m. hanggang 7. Okay, so 5 a.m., 7 a.m. ito yung mga parang early birds, kumbaga. Sila yung mga iunahin kasi yung PWDs, senior citizens, at saka yung mga senior citizens, at saka yung mga
basta yung mga yeah, PWC, yung mga special tapos yung 7 a.m. 7 p.m. lahat na yun, no? General view general view na mga general, basta lahat tayo 7 a.m. 7 p.m. bata, matanda, lahat na. Okay, yun na. Tapos yun, let's go. General public naman ay 7 a.m. to 7 p.m. Pangatlo, General public, huwag kalimutan i-review ang resibo. Okay, importante yung resibo, lalo na kung may kodigo ka. Importante yun kasi ibabangga mo yun kung ano yung binoto mo at kailangan accurate yun. Pag accurate yun, okay na yun. Okay? So, yun. Kasi iba yung pangalan na lumabas, siguraduhin na pareho. Kung hindi mo pa alam kung sino iboboto, sana makatulong tong qualifications na ginawa ko. Ito yung guidelines na sinundan ko nung nagdedesisyon. Okay, so screenshot na lang yung mga yung mga ganitong guidelines na yan. Let's go. Kung sino yung iboboto. Una, dapat walang kaso o walang issue. Convicted man o hindi, dapat malinis yung pangalan nung iboboto ko. Gusto ko kasi na 100% siyang makakapag-focus sa trabaho. Hindi fair na pagpasok niya ng gobyerno, 50% ng attention niya ay yung pag-attend sa hearing ng pangsarili niyang kaso versus sa hearing na pang national interest. Okay, so dapat make sure yung mga binoboto nyo hindi yung natutulog lang yung ganito. Huwag ganun, ha? Huwag ganun. At saka yung mga person, yung yung mga personal interest, yung mga kaso sa sarili niya na dapat mas mainam ilinisin niya muna yung pagkatao mo bago ka tumakbo, no? Let's go. So, linisin niya muna yung pangalan niya bago siya tumakbo. Pangalawa, kung nasa gobyerno na siya dati, dapat may ambag. Yung totoo. So, i-research niyo kung ano yung mga bills at laws na they authored. Siguraduhin na naramdaman niyo talaga yung epekto nung pinagagawa nila. Okay, so yun yung pinagawa. Yung sa Google Sheet, lalagay ko na lang sa pin comment. Lalagay ko yan for kasi alam mo, ito ilalabas ko na itong video na ito as soon as possible. Let's go. Yung iba kasi maganda pakinggan pero hindi pala nakakatulong. Madali naman mag-Google, makikita nyo yan. Yan. Pangatlo, hindi part ng political dynasty. Ibig sabihin yan, hindi hihigit sa isa ang miyembro ng pamilya na active sa gobyerno. May mga nakita ko, 5 sila, pare-pareho yung apelido. Iba-ibang posisyon sa gobyerno. Yan. 5 posisyon. Misa nga, 3 nga sila Misa nga, yung mga buong pamilya na, buong family tree na andun sila. Kaya, for me, X ako doon sa big X ako sa mga political dynasty. Yan yung ginagawa kasi, alam mo, sa totoo lang, to be honest, i-relito ko na kayo, ginagawa niyo kasi itong retirement fund na mga ganitong government, di ba? Ito sa ating mga gobyerno ito, ginagawa niyo retirement fund di ba? Yun, tapos handle niyo yung parang iba isasalo yung mga anak mo, yung anak mo, ikaw limbawa ikaw yung tumatayong ganito na isang isang posisyon. Ay, ito sasabihin mo, anak ikaw nang papalit sa akin. Wag ganon wag ganon. Ginagawa yung yung parang pansalo mo sa isang mga interest nyo. Yung ginagawa nyo para ipalit yung position mo. Wag ganon. Kasi unfair yun sa ibang tao. Ibang isang mamalasakit. Hindi ko sinasabi na na corrupt hindi ko sinasabi na ganung medyo corruption yung ganyan, pero ang sinasabi ko lang dito, dapat may mga na gagawa niyan na hindi na talagang tapat sa serbisyo, di ba? Tsaka ginagawa niyo retirement fund. Paano kung ayaw nila ng ganun tapos pipilitin? Tapos ang ending pag namatay, sige na, mapipilitan ng ganun na ilalaban ko to para sa bayan. No. Ginagawa niyo yan na, okay, so, let's,
Tuloy. Hindi okay na madami silang magkakamag-anak sa politika. Kasi sigurado tayong pang sariling interest lang nila yung pinoprotektahan nila. Karamihan dyan ginagawang business. Yan yung sinasabi ko, pang sariling interest, pang sariling sariling kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Parang lang yan, parang the final boss. Diba? No for me. Tuloy. Business ang gobyerno. Business. Pang-apat, hindi dapat aabot ng 1 billion ang ad spend. Meron akong tinitignan na website, pinapakita kung magkano yung ginastos ng political candidate. Bakit dapat hindi ganun kataas? Kasi isipin mo saan nila babawiin yan. Kung ganyan na sila kayaman, bakit pa nila kailangan tumakbo sa gobyerno? Kung ganyan ka na kayaman, dapat kaya mo nang tumulong sa bansa kahit wala kang posisyon, di ba? Yun nga eh. Kaya ayoko nang ganun eh. Kasi yan yung sinasabi nga, ginagawa niyo, tama yung sinabi niya, ginagawa niyo kasi yung self-interest sa mga, yung mga ganitong gobyerno. Ginagawa niyo yung business, ginagawa niyo yung, pera ko to, marami na ako, daming buwan, lumalaki na kasi tiyan mo. Yan, dahil sa dami mong pera, dahil mo pa ang bugay na koy-koy na hawag na yung kanta. Napapaduyan ako doon sa kantang yun eh. Dahil mo pa yung bugay na koy-koy na Maribel! Tapos yan, doon sa kakalaki naman ng tiyan mo. Sinasabi ko. Tuloy. Pang-apat, dapat may relevant educational background. Kung wala man, dapat may relevant work experience. Napakakomplikado ng trabaho ng mga senador. Araw-araw makikipagdebate ka. So, dapat alam mo at naiintindihan mo yung batas. At alam mo at naiintindihan mo kung ano yung kailangan ng mga Pilipino. So, kailangan mo. Kailangan dapat magiging, kailangan ko may marunong kang mag-debate. Kaya meron talagang, na kahit yung mga influencer, kailangan yung mga argumento. Kung may sasalungan sa'yo, dapat ipapaliwanag mo. Kailangan, this is the main purpose of the debate. Kailangan kasi magiging sukatan ng pagiging ng isang yung magiging trabaho mo. Diba? Kailangan mo i-defend yung bang ilalaban mo. Dapat yun din yung gagawin mo. Yun lang. Ito. Tuloy. So, kailangan mong i-balance yan. Kung hindi mo pa rin alam kung sino iboboto, yan na. Balance yun. Balance. Tuloy. Sorry. Pero gusto mo na ng pagbabago, ang iboto mo, bago. Bakit ka boboto ng nasa posisyon na dati kung gusto mo ng pagbabago, di ba? Madami din ako nakikita na nagsasabi na 4 lang iboboto nilang senador. Sa akin, hindi ko nire-recommend yun. Hindi recommend. Dapat maximum. For example, dapat maximum yung boboto mo. Hindi pwede yung 4, 5. Kasi, katulad doon sa isang TikTok doon, hindi not recommended yun. Kasi, pwedeng gamitin yung open slot na yun na gagamitin sa ibang kandidato. So, hindi mo malalaman yun. Mas mainam na puno yung For example, yung sa senatorial candidates. Dapat, di ba, pag 12 yun, 12 na candidates, dapat punuin mo into 12. Huwag mo tira na may, huwag mo itira yung kahit isa man lang. Kailangan puno. Ang maximum is 12. Huwag mong gawing 11, huwag mong 10, 9, 8, so far. Kailangan 12 yun. Okay? Sa mga national, sa mga councilor, sa mga 8 yun. Okay? 8. Tapos yung mga, mayor, vice mayor, kailangan isa lang yun. Huwag kang magtitira ng isa. Diba? Yun lang. Kung isa lang yung mayor, isa lang talaga mayor. Kung isa lang yung vice mayor yung nagkakandidato, gano'n talaga. Isa lang talaga. As long as at saka isa pa, kahit yung party list, talaga na kilatisin mo rin yun. Isa rin yun sa party list. Kailangan isa lang din yun. So, yun, tuloy. Ang kukunin kasi is the top 12 candidates na may pinakamaraming boto. Ang mangyayari kasi, sabihin natin 4 lang iboboto mo, masasayang yung 8 spots. Pwedeng mapunta sa
alam mong hindi deserving. Pwedeng mapunta sa walong nandadaya. That's why I'm talking about na pwedeng yung slots na yun, yung open slots na yun, pwedeng gamitin sa iba. Pwedeng gamitin sa mga trapo. Pwedeng gamitin sa na kailangan natin ng kailangan puno yan. Hindi pwedeng no more no less. Kailangan eksakto yun. Kailangan 12 candidates sa ayaw mo sa gusto kasi kung walo yun talaga, sayang boto mo. Consider na yan, sayang boto. Tuloy. So, kung 4 pa lang yung nasa listahan mo, may oras ka pa, sana makatulong tong qualifications na to. Nasa Facebook ako at Instagram. Yung link ng research ko at ng mga iboboto ko ay nasa bio ko here on TikTok. Sana makatulong. Okay. Yan, sana makatulong dito sa ating content, no? So, yun lang. And thank you Fintech sa paliwanag at sana makatulong tayo alam mo sa ating panahon ngayon dapat tayong magbago. Dapat may pagbabago dito sa hindi tayo mababago kung ganyan lang ang mindset niyo na magiging butos-butos kayo maging butos-butos lang diyan sa mga mga barangay mo na hindi niyo nalalaman. Nabutos lang, binoto na. Diba? Sayang lang yun. Nakakalungkot ang isipin na may mga talagang may brainwash na katulad niya na yung isa naman dyan yung isa naman dyan hindi yung mga na nakulong yan dati. Yung iba nasangkot sa isang ganito. Tapos boboto nyo. Tapos yung iba naman, bakit yung binoto? Kasi gwapo. Napaka irrelevant naman yun. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat tayo mag-ilatisin. Hindi pwede yung parang hindi pwede yung parang na boto ko na lang kasi guwapo. Hindi ganun. Dapat may pagbabago. Kasi alang-alang ito sa kinabukasan natin. Alang-alang ito. Kaya tayo nanghihirap tapos ganito ang mangyayari. Diba? Isipin mo, bawat boto mo may katumbas nito sa ating, 'di ba? Pagkatao mo, 'di ba? Naisipin mo ba 'yun? Tapos pag ang ending ano nang bago? Wala. Ano nangyari? Wala. Oo, napunta sa kanilang bulsa. Ano nangyari? Wala na. Napunta nandito na. Sa dami-dami niyan, parang si Bugoy na Koy-Koy. Ano nangyari? Tinakban na lang ngayon. Parang bahala dyan, hindi pwede yun. Diba? Yun lang yun lang sabi ko at sana maging responsable tayo, maging botante. Ako, kayo, tayong lahat. Yun lang sabi ko. And see you at the next video. Bye! Good luck sa maging vote wisely. Thank you.